Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-37 yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Matapos ang pakikipagkita ni Joaquin at Athena kay Sander at ipaalam dito ang katotohanan tungkol sa relasyon nila ni Joaquin, ay lubos ang pagsisisi na naramdaman ni Sander sa mga nagawa nito kay Athena. Sa huli ay naging maayos ang pagpapaalam ng mga ito. Nasasaktan man si Sander ay wala na itong magagawa pa kundi magsisi at manghinayang sa lahat ng nawala sa kanya. Nang makaalis na si Athena at Joaquin, ay kaagad namang nag-send ng text message si Sander at ipinasa kay Athena ang mga recording sa pagitan ni Stella at ng direktor. Sana ay magamit mo ang mga iyan bilang ebidensya. I wish you happiness, Athena. Matapos niyang maisend iyon, ay binura na niya ang number ni Athena mula sa kanyang cellphone. Nakita ni Athena ang text message ni Sander at agad din niyang ipinasa iyon kay Cheryl. Bukod sa mga recordings na iyon, ay may nadagdag pang ebidensya na maaari nilang gamitin mula sa isang reporter. Samantala, isa namang press conference ang inihanda ng mga judges at organizers ng Golden Screen Festival. Ipinasundo ni Joaquin si Athena sa kanyang sekretary upang dumalo sa nasabing press conference na iyon. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-37 yugto ng ating kwento, You Are the Reason. Ang mga ebidensya na nakalap nila ay hindi sapat upang patunayan na si Athena ay na-frame up lamang. Ang pinakamahalagang parte ay ang makakuha ng suporta mula sa mga organizers. Napakaraming news reporter ang naroon. Nagtago sina Athena at Cheryl sa isang sulok. Ang lahat ay nakatuon ang atensyon sa balitang iyon at walang nakapansin sa kanila. Nagsimula ang press conference sa eksaktong oras. Maliban kay Director James, ang lahat ng naging judges ay naroon. Everyone, please be quiet. Sa araw na ito, nagpatawag ang mga organizers ng press conference na ito para ipaalam sa publiko ang naging resulta ng investigasyon tungkol sa naging nomination para sa Best Actress Award. Sa tulong ng maraming partido, nakumpirma namin na si Director James ay mayroong improper relationship kay Stella Santos. At pinalitan nito ang nomination list. Kasabay din noon ang pagmanipulate sa charts upang gawin si Stella bilang pinaka-popular award winner. We are very sorry and regretful about this. Paano naman ang tungkol kay Athena Alonso? Malakas na tanong ng isang reporter. Matapos ang investigasyon, natuklasan namin na walang kahit na anong involvement si Athena Alonso sa lahat ng ito. Ang Best Contribution Award ay bigay ng mga organizers. Napagdesisyon na namin na magbigay ng ganoong parangal pagkatapos ng gabi ng red carpet event. Ang award na ito ay mapapasama sa listahan bilang isang compulsory award na patuloy na ibibigay sa mga susunod na taon. Gaano kayo kasigurado na walang kinalaman si Athena sa iskandalong ito? Si Stella at Director James ay hindi na matagpuan sa mga oras na ito. Did Athena give you any benefit to say so? Kino-question ng reporter ang mga organizers. Para sa Best Contribution Award, may 3 criteria na dapat taglayin ang mananalo. Una, nararapat na may nagawa siyang proyekto sa film industry. Ikalawa, the winner must have good acting skills. And lastly, the winner must show the spirit of determination. Ang lahat ng nabanggit na kriteria ay taglay ni Athena
Kaya nagdesisyon kami na sa kanya ibigay ang award na iyon. Wala itong kinalaman sa kahit na anong kasunduan. Diretsyong sagot ng organizer sa mga tanong ng reporters. Mukhang ang gusto lamang ng mga reporter na iyon ay ang mga impormasyong maaaring mag-viral sa internet. Wala silang pakialam kung ano ang katotohanan. This was something special in the entertainment industry. Kapag sikat at kilala ka, everyone would cheer for you. Pero sa sandaling humarap ka sa problema at sa mga intriga, mas maraming tao ang mag-aabang ng iyong kasawian sa halip na taos-puso kang damayan. Sanay na si Athena sa lahat ng mga iyon. Hindi niya hahayaang maapektuhan ng opinyon ng publiko ang kanyang buhay. Ganun pa man, hindi naman siya maaaring manatiling nakaupo lang at walang gawing aksyon matapos na ma-frame up siya. This was because she had to climb to the highest so that she could stand side by side with Joaquin with pride. Paano siya magiging qualified bilang asawa ni Joaquin kung isa siyang talunan? Sherry, let's go. Aalis na agad tayo ng ganun lang? Agad namang sagot ni Cheryl kay Athena. Hindi mo na ba pakikinggan ang iba pang announcement ng presko na ito? Muling tanong ni Cheryl. Wala nang iba pang kailangan kong marinig. Malaking bagay na ang naitulong sa akin ng mga organizers sa pagsagot nila sa mga tanong tungkol sa akin. Pero hindi din naman natin makokontrol kung paano isusulat ng mga reporters ang mga artikulo nila. Ang mahalaga ngayon ay may magagamit ng ebidensya para patunayan na na-frame up talaga ako. Ang insidenteng iyon ang pinakamalaking naging issue ng Golden Screen Festival. Bukod sa love triangle na nauna nang na-expose dati, marami ng factors ang dumagdag sa kasalukuyang gulo. Gayunpaman, nararamdaman ni Athena na parang may mali sa mga nangyayari. Si Stella ngayon ay hindi malaman kung saan matatagpuan. Sigurado akong may taong nag-uutos sa mga reporters para gumawa ng mga ganyang balita. Sino kaya ang taong iyon? Pagkaraan ay sabi ni Athena. Wala rin akong ideya. Sagot naman ni Cheryl. Bakit hindi natin subukang magtanong kay Joaquin? Malamang may alam na siya. Napatango na lang si Athena nang marinig ang sinabi ni Cheryl. Pag-alis nila ng venue ng presscon ay dumiretso sila ni Cheryl sa opisina ni Joaquin. Nang makita sila ni Joaquin, ay agad nitong ibinaba sa table ang hawak nitong dokumento at binati si Athena. Kumusta ang presscon? Agad na tanong nito. Okay naman, maagap namang sagot ni Athena. She knew that something must have happened dahil sinadya ni Joaquin na ipasundo sila ni Cheryl sa sekretary nito at ihatid sa venue ng presscon. Joaquin, did you find out about anything? Pagkaraan ay tanong ni Athena kay Joaquin. Tumingin muna sa kanya si Joaquin at saka iniabot sa kanya ang isang report na nasa table nito at saka muling nagsalita. Sinabi ng mga media reporters na nakasubaybay ang Star Media Entertainment sa mga nangyayari sa industriya. They also instructed the reporters on how they are going to write the news. Siguradong nagsasabi ng totoo ang mga media reporters na iyon. Dahil sa laki ng kumpanya ng San Miguel Entertainment, hindi mangangahas ang mga itong makipaglokohan sa kumpanya. Bakit naman nila gagawin ang ganoon? Tanong ni Athena. Hindi pa rin niya naiintindihan ang sitwasyon. Sa industriyang iyon, no one will be your friend or enemy forever. Hindi na nakakapagtaka na mayroong tao sa Star Media Entertainment na gusto kang atakihin para maprotektahan ang mga artist sa ilalim ng kanilang kumpanya. Pagkaraan ay sabi ni Joaquin kay Athena. Makaraan ng ilang sandaling pag-iisip ay seryosong nagsalitang muli si Athena. Well,
Ngayon ay mas kailangan kong pag-igihan ang trabaho ko para makapasok ako sa Star Media Entertainment. May mga tao sa loob ng kumpanya na aayaw na makapasok ka doon. Maaari kang maka-encounter ng maraming twist and turns kung mapapasok ka sa kumpanya. Gusto mo pa rin bang sundin ang mga sinabi ko tungkol sa pag-join sa Star Media? Pagkaraan ay muling tanong ni Joaquin kay Athena. He knew that Athena is a rational person. Hindi niya gagawin ang isang bagay nang dahil lang iyon ang sinabi ni Joaquin sa kanyang dapat niyang gawin. She would analyze the situation clearly first. I still want to join Star Media Entertainment because it's a good company. May kakayahan nga silang makontrol ang balita. Gusto kong patunayan sa kanila na hindi ako basta natatalo ng ganon kadali. Sa halip na sabihin kung gusto kong magtrabaho sa kanilang kumpanya, ngayon, gusto kong sila ang magtrabaho para sa akin. Seryosong sabi ni Athena. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit gusto ni Joaquin na sa kumpanyang iyon siya makapasok sa halip na sa Inspire at Dream Company. Star Media Entertainment was a more influential company compared to other companies such as Global Entertainment. Iyon ang kinakailangan ngayon ni Athena. Hindi na niya kailangang problemahin ngayon kung aling kumpanya ang dapat niyang piliin. She had to try her best to join Star Media Entertainment. Papatingnan ko kung anong nangyayari doon ngayon. You'd better be well prepared, sabi ni Joaquin. Kailangang patunayan ni Athena ang kanyang sarili to be qualified to join Star Media Entertainment. I will, maikling sagot ni Athena. Pinagtuunan ng pansin ni Cheryl ang mga lumalabas na balita sa internet. Katatapos lamang ng press con 2 hours ago, pero marami na agad extreme comments na naglabasan sa internet ng sandaling iyon. Mayroong dalawang klase ng komento. Ang iba ay kino-question ang naging pahayag ng organizers. They felt that it was a complicated situation in the industry. Sinasabi din nila na si Athena ay isang mapagpanggap na tao. Sa kabilang banda, ang iba naman ay sumusuporta kay Athena. Padagdag ng padagdag ang mga taong humahanga sa kanya at ang karamihan sa kanila ay tagahanga na niya noon pa. Alam ng mga ito kung gaano kagaling na aktres si Athena. Patuloy silang susuporta at aalalay kay Athena hanggang sa makalusot siya sa mahirap na sitwasyong iyon. Nakatanggap rin ng tawag si Cheryl mula sa media reporter. Sinabi nito na hindi na nito maibibigay sa kanila ang ebidensya. Sinabi pa nito na wag nang subukan pa ni Athena na makipaglaro. Sa impluwensya ni Director James sa entertainment industry, hindi iyon makakapagdulot ng maganda para sa kanila. Alam ni Cheryl na marahil ay nakatanggap ito ng pera mula sa direktor, pero wala na siyang magagawa pa tungkol doon. Gayunpaman, mayroon pa rin namang magagandang balita sa kabila ng mga ganoong sitwasyon. Ang staff ng filmmaking company na minaliit si Athena noon ay nag-apologize kay Athena. Sinabi ng mga ito na muli nilang isasama sa cast ng gagawin nilang movie si Athena. Bukod pa doon, naimbitahan din si Athena sa isang TV show para sa isang interview. Athena, gusto mo bang tanggapin ang offer na iyon? Tanong ni Cheryl dito. Kailangan niya munang tanungin si Athena bago siya gumawa ng kahit na anong arrangements sa schedule ni Athena. Sure, mas mabuti para sa akin na makita ng mga tao sa panahong ito. Nakangiting sabi ni Athena. Please arrange it for me. Sinagot ni Cheryl ang imbitasyong iyon ng crew. Magsisimula ang shooting bukas ng tanghali. At ibo-broadcast iyon kinabukasan pagkatapos ng shooting. Ayon sa nakasanayang takbo ng programa, ilang artist ang iimbitahan bilang guest. Nag-aalala si Cheryl na baka atakihin ng ibang guest si Athena.
Napag-alaman din ni Cheryl na may artist din mula sa Star Media ang naimbitahan doon. "Don't worry, I'll just be myself," sabi ni Athena. Pero nag-aalala pa rin si Cheryl. "Naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Ang lahat ay nakatuon ang atensyon sa mga intriga ngayon. Siguradong tatanungin ako ng host tungkol sa mga intrigang ito. At maganda itong pagkakataon para sa akin na makapagsalita at magpaliwanag. Kailangan niyang depensahan ang kanyang sarili." Sa nakita ni Cheryl na pagpupumilit ni Athena na mag-join sa TV show na iyon, hindi na sinubukan pa ni Cheryl na pigilan ito. Kinabukasan ng tanghali, maagap silang nagpunta ni Athena sa TV studio. Gayunpaman, isang tawag ang natanggap nila mula sa direktor pagkarating nila doon. "Bakit hindi pa kayo dumarating? Naghihintay na kami dito," galit na sabi ng nasa kabilang linya. Natigilan si Cheryl. Napatingin siya sa orasan. "May kalahating oras pa bago mag-umpisa ang shooting, hindi ba?" tanong ni Cheryl dito. "Hindi ba't kailangan pang magpalit ng damit ng artist? Bakit napaka-unprofessional nyo? Paano kung ma-delayed ang shooting? Kaya mo bang panagutan iyon?" Muling singhal nito. Pagkatapos ay narinig niya ang pagtawa nito bago nito ibaba ang telepono. Mukhang talagang ipinapakita nito kung gaano ito kaarogante. Galit na napapailing si Cheryl at saka nagsalita kay Athena. "Sa palagay ko, hindi magiging madali para sa iyo ang araw na ito." Ngumiti lang si Athena at hindi sumagot sa sinabi niyang iyon. Pagkaraan ay pinindot na nito ang button ng elevator. Saka ito nagsalita nang makapasok na sila sa loob ng elevator. "Well, hindi naman natin maaaring iwasan kung iyon talaga ang nakatakdang mangyari. She had to try her best in order to achieve her end goal. Talagang pagsisisihan niya kapag hindi niya iyon ginawa. Kung ganon, nasa labas lang ako. Basta tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng kahit ano." Pagkaraan ay sagot ni Cheryl kay Athena. Kinuha niya ang bag ni Athena at bumulong dito. "Steven ang pangalan ng assistant director na tumawag sa akin kanina lang. Mag-ingat ka sa kanya." "Okay, don't worry," agad namang sagot ni Athena. "Hindi naman ito ang unang beses ko na mai-interview. I'm really fine, believe me." Pagkasabi noon, ay ngumiti ito at naglakad na patungo sa studio. Ang lahat ay nakatingin sa kanya nang pumasok siya sa studio. Galit siyang sinigawan ng isa sa mga iyon. "Bakit hindi ka pa nakakapagpalit ng damit?" Tiningnan ito ni Athena at nakita niya sa suot nito ang nakasulat sa tag. Ito ang assistant director. Siya ang tinutukoy ni Cheryl kanina. "Hindi mo ba ako narinig?" Muling tanong nito kay Athena. Lumakad ito palapit kay Athena at sinuri siya ng tingin, saka muling nagsalita. "Sa palagay mo ba ay maaari ka ng umasta ng ganyang kaarogante dahil lang sa nakatanggap ka ng award? Maraming tao ang naghihintay sa'yo, hindi ka ba nahihiya?" Pagkarinig ni Athena sa sinabi nito, napakunot noo siya. How could he be so rude? Tiningnan niya ang assistant director at tinandaan niya ang itsura nito. Hindi niya ito pinansin at nagdiretso siya ng paglakad at saka dahan-dahang naupo sa kanyang pwesto. Natigilan ng assistant director. Everyone was looking at him in an awkward predicament. Nilampasan lang siya ni Athena. Nakangisi itong muling nagsalita. "Hindi dahil maganda ka, ay maaari kang magpakita ng ganyang ugali mo." Kalmado siyang tiningnan ni Athena at saka nagsalita. "That's my business. I don't need others to tell me what to do." Swimsuit show ba ito at kailangan ng special preparation bago mag-umpisa ang shooting? Anong karapatan mo para inisin ako? Galit na tanong nito. Mukhang may nag-utos dito para paulit-ulit na atakihin si Athena. Don't forget,
that you're such a slut to have usual connections with those judges and directors. Dapat nga ay magpasalamat ka pa dahil inimbitahan ka namin dito sa aming show. Patuloy pang sabi nito. Karamihan sa mga taong naroon ay nakasuporta sa assistant director. Athena was not affected by them at all. Kung patuloy pa niyang papatulan ang mga iyon ay siguradong maaantala pa ang shooting. Muling tiningnan ni Athena ang assistant director at nagsalita. Bilang assistant director, kaya mo bang patunayan ang mga sinasabi mong yan kung wala ka namang matibay na ebidensya? Well, I guess you'll never be promoted. Sa anong department ka nga galing? Si Cheryl na noon ay nakatayo sa labas ng studio ay muling nakarinig ng kung anong ingay na nanggagaling sa loob. Bubuksan na sana niya ang pinto para pumasok nang pigilan siya ng sekretary ni Joaquin na noon ay kararating lang. Inutusan ako ni President Joaquin para ayusin ito. Inaasahan na ni Joaquin na mangyayari iyon. Nang marinig ni Cheryl ang sinabi ng sekretary, kaagad siyang tumango. Okay, sige, maghihintay na lang ako dito. Ayaw ni President Joaquin na mag-participate siya sa programang ito. Sometimes, Athena mustn't be too easygoing. Palagi lang magte-take advantage sa kanya ang mga tao kung lagi niya lang hahayaan ang mga ito. Kung tutuusin, hindi niya na kailangan pang gawin ito dahil kilala na siya ngayon at hindi rin naman ito hahayaang mangyari ni Joaquin. Okay, ire-ready ko na ang sasakyan at dadalhin ko sa entrance. Pagkaraan ay muling sabi ni Cheryl. Naisip ni Cheryl na mas mabuti na ito na ang mag-ayos ng gulong iyon. Dapat ay talagang maturuan ng leksyon ang mga taong nang maliit kay Athena. Nang makaalis si Cheryl, hindi kaagad pumasok sa loob ng studio ang secretary. Tumingin muna ito sa relo niya. Makaraan ng 1 minuto, dumating ang chief director at ang head ng programa. Anong ginagawa mo dito? Kumusta si President Joaquin? Nakangiting tanong ng mga ito nang makita ang secretary. Tinanguan lang nito ang mga iyon saka nagsalita. Pinapunta ako dito ni President Joaquin to pick up someone but it seemed that something had happened here. Ganun ba? Wala namang problema kung may gustong ipasundo si President Joaquin. Sagot ng mga ito. Ang taong in charge sa TV show ay napansin din ang ingay sa studio. Itinulak nito ang pinto at saka sumigaw. Anong nangyayari dito? Bakit nagsisigawan kayo? Muli itong bumaling sa secretary. Sino ba ang susunduin mo? Ang mga imbitadong guest ay nasa lounge pa. Tumingin ang sekretary kay Athena, na noon ay nakaupo sa harap ng camera. Ayun siya, President Joaquin asked me to pick up Miss Athena Alonso. Natigilan ang taong in charge sa TV show. Sino ang mag-aakala na magpapadala ng tao si President Joaquin para sunduin si Athena? Pero hindi pa niya natatapos ang shooting. She'll break the contract if she leaves now. Dagdag na sabi ng assistant director. Hindi na kaya pang tagalan ni Athena ang nangyayari doon. Dinampot niya ang kanyang coat at nagtungo sa entrance. It's okay, I'm willing to break the contract since your staff is so arrogant, madiing sabi ni Athena. At isa pa, magdedemanda ako laban sa kanya. Hintayin mo ang sulat na manggagaling sa abogado ko. Patuloy pang sabi ni Athena. Ano? Gulat na sagot ng assistant director. Hindi nito inaasahan na idedemanda siya ni Athena. Miss Athena, sa palagay ko ay hindi ito isang magandang ideya. Sasabihin ko sa kanyang humingi ng apology sa'yo. Humarang sa daraanan ni Athena ang taong in charge sa TV show at nagpatuloy itong bantaan si Athena. Ayon sa naging kasunduan, ang halaga ng penalty ay hindi birong halaga. Pag-isipan mo itong mabuti. I'm sorry, I don't need to reconsider it, maagap na sagot ni Athena. Matapos niyang sabihin iyon,
Patuloy na itong lumabas na hindi man lang lumilingon. Alam niya kung bakit naroon ang sekretary ni Joaquin. Kaya alam niyang hindi na niya kailangan pang tiisin ang lahat ng pang-iinsulto ng mga taong iyon sa kanya. Kahit na pinili ni Athena na wag nang patulan pa ang mga iyon, hindi naman iyon nangangahulugan na wala siyang kakayahang gawin iyon. May tao mula sa San Miguel Entertainment na kokontak sa inyo para pag-usapan ang magiging penalty. The company will bear all the responsibilities for this. At isa pa, pinapayo ko sa'yo na tanggalin mo na ang assistant director mo. President Joaquin will withdraw the investment in your company for these 2 years if he's not satisfied with how you deal with this matter. Matapos na sabihin iyon ng sekretary ay tumalikod na ito at umalis. Naiwang natitigilan ang person in charge at ang chief director. Lumalabas na si Athena ay suportado ng San Miguel Media Entertainment. Hindi nangahas ang mga ito na palabasin sa publiko ang mga nalaman nila tungkol kay Athena. Natanggal ang assistant director at ang TV show ay postponed ng 1 linggo. Ang person in charge ay tumawag kay Athena para mag-apologize at imbitahan siya na umpisahang muli ang shooting. Subalit ni-reject na ito ni Athena. Kahit na kailangan ni Athena na magsalita sa publiko, nauna na siyang hinusgahan ng mga crew ng TV show. Kaya kahit na anong sabihin niya, ay siguradong lalabas pa rin iyong sobrang edited. Mas gugustuhin pa niyang gumawa ng sariling paraan para maipaabot sa publiko ang mga nais niyang sabihin kesa umasa sa ibang tao na gawin iyon para sa kanya. Cheryl, tulungan mo akong mahanap si Harry. Sa palagay ko, siya na lang ngayon ang nag-iisang natitira sa tabi ni Stella. Malalaman natin kung nasan si Stella kung matatagpuan natin si Harry. Susubukan ko, agad namang tugon ni Cheryl kay Athena. Pero paano kung tumanggi si Harry na magsabi ng kahit ano? Balik na tanong naman ni Cheryl. Ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang kahinaan. Siguro naman ay may pamilya si Harry na kailangan niyang suportahan. Sa palagay ko, wala nang kakayahan si Stella na mabigyan ito ng sweldo ngayon. Kaya hindi rin magtatagal si Harry na manatili sa tabi ni Stella. Sagot naman dito ni Athena. Napatango si Cheryl. Sige, naiintindihan ko. Hahanapin ko siya sa lalong madaling panahon. Cheryl was happy to see Athena had finally figured out the next move. Minsan, mas nakabubuti para kay Athena na pagdaanan ang mga ganoon, subalit hindi rin naman magandang ideya na lagi na lang nitong hayaang mangyari ang ganoon dahil lagi lang magte-take advantage dito ang ibang tao. Gabi na nang makauwi si Athena. Naupo siya sa sofa at nag-isip sa mga nangyari. Pagkaraan ay nagtungo siya sa study room ni Joaquin. Kumatok muna siya at saka tuluyang pumasok ng nakangiti. Nagtatrabaho ka pa rin ba? Agad na tanong nito dito. Yeah, ilang extra work lang naman ito. Agad namang sagot nito sa kanya. Hindi na nagawa pang itago ni Joaquin ang isang folder na naroon bago pa makita iyon ni Athena. Ang folder na iyon ay naglalaman ng tungkol sa isang artist sa ilalim ng Star Media. Alam ni Athena na sobrang napapagod si Joaquin dahil niya. She put her arms around Joaquin's neck at saka nakangiting nagsalita. Iniisip ng ibang tao na ite-take over mo ang Star Media kung wala silang ideya sa kung ano ang nangyayari. Well, it sounds like a good idea if you manage to sign the contract with them. Agad namang sagot ni Joaquin. Gusto nito na magtrabaho si Athena sa kanyang company upang lagi niya itong maprotektahan sa lahat ng oras. How's your day? Muli ay tanong ni Joaquin. Alam nito na may gustong sabihin sa kanya si Athena kaya ito pumasok sa study room niya. Alam kong alam mo na mangyayari iyon.
Kaya pinapunta mo doon ang iyong secretary just on time. Pagkaraan ay sabi ni Athena. Saglit itong nag-isip at saka seryosong nagsalitang muli. Sinabihan ko si Cheryl na i-reject ang offer ng TV show. I'll get myself ready to join Star Media Entertainment. Okay, what else? Mukhang nababasa ni Joaquin ang naiisip ni Athena. Hahanapin ko si Stella upang siya ang umayos ng problemang ginawa niya. Dagdag pa ni Athena. Nais niyang maghanda ng counter-attack para patunayan na siya ang naging biktima ng mga ito. Okay, maigsing tugon nito. Hindi na nasorpresa pa si Joaquin sa ideyang iyon. Kilala na niya si Athena. Gagawin nito kung ano ang gusto nitong gawin. Kailangan mo ba ng tulong ko? Muli nitong tanong. Saglit namang nag-isip si Athena. Well, there's one thing that I might need your help with. Please rest with me now. Naramdaman ni Joaquin ang init na nagmumula sa mga kamay nito. He was attracted to her. Nalanghap ni Joaquin ang amoy ng pamango ni Athena sa katawan nito. Napangiti ito at agad niyang kinarga si Athena. Well, I dare not to disobey my wife, sabi pa nito. It was a cold night. However, both of them were enjoying a heated romantic moment in their room. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Mahanap kaya ni Athena si Stella? Sino nga kaya ang taong nasa likod ng lahat ng iyon? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kapanapanabik na kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam ay ako po ay magsha-shoutout. Ayun. Unang-una po ay sobrang thank you po sa lahat po ng palagi pong nagko-comment. Nakakataba po ng puso yung mga comments nyo sa bawat ina-upload kong videos. Ayun, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking munting channel. Ayun. At ayun, shout out po kay Ma'am Angelita Rehis. Ayun. Shout out po sa inyo, Ma'am Angelita. Shout out din po kay Ma'am Edna Galvez, Ezekiel, Marisa Ditoito, Ma'am Mayet C. Malayba. Ayun, shout out po sa inyo, Ma'am Mayet. Ma'am Harna Baduli, Sempron Inday Suwaki. Ayun, shout out po. Kiel Vlog, shout out sa'yo. Ronilyn Bacorayo, Sans OFW Vlog, shout out po. Nicomeda Atihera from UAE. Ayun, sa mga kababayan po natin dyan sa UAE, ay shout out po sa inyo. Ayun, Yen Malasa, shout out po. Andrea Jeva from Cebu. Ayun, Ma'am Andrea Jeva ng Cebu. Shout out po sa inyo dyan sa Cebu. Ma'am Loison from Hong Kong. Ayun, shout out po sa mga kababayan po natin dyan sa Hong Kong, yung mga OFW po natin dyan. Shout out po, mabuhay po kayong lahat. Ayun. Ma'am Leia Bersoto from San Pablo City, Laguna, na ngayon po ay working in Hail, Saudi Arabia. Ayun. Ma'am Leia Bersoto, shoutout po sa inyo at saka sa family nyo po sa San Pablo City. Ayun. Maria Candelaria Santos, shoutout po. Ma'am Fe Maligonlina, Emeline Bantilio, Ma'am Naranjulus, Ma'am Flerida Lobaton, Ma'am Janice Lunhas from Qatar. Ayun, sa mga kababayan po natin dyan sa Qatar. Shoutout po sa inyo at saka keep safe po always. Ma'am Eden Takan from Milan, Italy. Ayun. Ma'am Eden, hello po sa inyo dyan sa Milan. Ayun, Ma'am Irene Pascual, Nitz Reyes, Ma'am Marcia Pasutan, Margarita Lagumbay. Ayun, Ma'am Margarita, shoutout po. Ma'am Tina Uy, Ma'am Bernadette Pia, Shirley Nueles. Ayun, Ma'am Shirley, shoutout po. Ma'am Remedios Solmantil, shoutout po sa inyo, ma'am. Ma'am Rowena Menidal from Saudi Arabia. Ayun, shoutout po sa inyo dyan sa Saudi Arabia. Ayun, Ma'am Nem Yakatig, Ma'am Estrella Nicolas, Edita Capiendo, Nympha Tolentino, Ma'am Yolanda Batal, Ma'am Rochelle May Peñaflor from Hong Kong,
Ma'am Luisita de la Cruz from Riyadh, Saudi Arabia. Ayun, Ma'am Luisita de la Cruz, shoutout po sa inyo dyan sa Riyadh. Ma'am Rosalina Kuray, Marilu Panerio, Lady B Vitales, ayun. Shoutout po sa inyo. Ma'am Teresita Arevalo from Kawit, Cavite. Ayun, shoutout po sa inyo, Ma'am Teresita. Ma'am Mirna Balin, James Peter Judilia, Ma'am Liza Olhom, shoutout po. Ma'am Marilu De Campo, Ma'am Jean De Best from England. Ayun, shoutout po sa inyo dyan sa England at saka sa family nyo po. Ma'am Merlin Soria, General, Medang Sahi, shoutout po. Ma'am Delia Kinyain, Daisy Machetar, shoutout po sa inyo dyan. Ma'am Nelly Galo from Canada. Ayun, Ma'am Nelly, shoutout po sa inyo dyan sa Canada. Ma'am Maribel Pe from Japan. Ayun, shoutout din po sa mga OFW at mga kababayan po natin dyan sa Japan. Ayun, especially po kay Ma'am Maribel Pe. Shoutout po. Ma'am Maricel Varona, Ma'am Evelyn Togonan of Dubai. Ayun, shoutout po sa inyo dyan sa mga OFW natin dyan sa Dubai. Nandyan din po yung mga kapatid ko sa Dubai. Ayun, shoutout po sa inyo dyan. Mabuhay po kayo. Ma'am Benny Yaon, ayun, pwede ko na kayong i-address ngayon. Hindi ko po kasi alam. Girl po kayo dahil para pong pang lalaki yung name. So, ngayon po, Ma'am Benny Yaon. Ayun, shoutout po sa inyo, ma'am. Lowinia 2020 from Saudi Arabia. Ayun, shoutout po sa'yo. Miss Sapphire, shoutout din sa'yo, Miss Sapphire. Ayun, salamat sa sa magagandang komento sa sa videos. Ma'am Glenda Batanes, Ma'am Alice Eduave Jose from Los Angeles, California. Ayun, Ma'am Alice, shoutout po sa inyo at sa family nyo po dyan sa California. Fatima Double K, Dorsey Marie Mendoza, shoutout po. Ma'am Elsa Dishman from USA. Ayun, Ma'am Elsa, shoutout po sa inyo at sa family nyo po. Ayun. And Vladimir Casimo. Ayun, shoutout po. And please don't forget po to like our videos. Share na din po sa inyong friends and family. At yung mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe po sa ating channel. Ayun, at bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Don't let past relationships ruin your future happiness. Scars reminds us of where we've been, not where we are going. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.